Ano to, binil to, no? Ididikit ko lang dun sa bapol para hirap kasi sa pintura eh. Madaming preparation, no? Ito, pag dinikit ko to, tapos na agad. Bumili lang ako ng apat, no? Para apat na kanto lang naman yun. Dati itim yung binili ko eh. Ito, ano na. Yun, parang kahoy lang siya, oh. Ang ganda. 70 pala itong apat, no? 60 ng isa. Ito na, dumating na yung aking speaker cover, no? Para magkaroon ng protection yung speaker ng ng amplifier. Five inches to, no? Hindi pa nakakabit yung tenga, no? Ito dalawa, 125 ang price niya. Yan, para doon sa 5 inches na speaker, no? Hindi masyadong vulnerable sa ano yan eh. Baka masundot. Yan, merong apat na yan, yung apat na ano niya. Yung iba kasi nakakabit na eh, nakakabit na dito eh. Ito nakahiwalay, nakabukod. So nakaganyan yan. Yan, bali apat. Yung pinaka ano niya, mounting plate niya. Plexiglass or acrylic glass, no? Para doon sa ginagawa kong ampli sa DIY. May improvement pa ako doon, no? Yung kanyang panel papalitan ko na itong plexi acrylic glass. Plastic? May plastic ba? Meron naman. Pero maganda yung cut niya, no? Makinis eh. Yung ano to, 3mm to, no? Dapat 4mm yung ano ko eh, bibiling ko eh. Kaso may kamahalan, ano? Yan, 0.3 cm o 3mm. Medyo okay na to, matibay na to. Panel lang, no? So siguro meron pa tong ano, plastic. Ito guys, no? Meron akong huling parts na kailangan ko dun sa aking enhancement ng amplifier, no? Kasi gusto kong ano eh, maging common na yung ano, yung kanyang power source. Kung 24 yung main, 24 na rin tong player niya. So bumili ulit ako ng isang player pa. Ito may remote control, no? Yan. Digital player, no? Maganda naman ang packaging niya. Galing abroad to mga ganito, no? Bali 100 ano to, 135. Source ng para sa amplifier 24. So ito nakatap na rin doon, no, sa 24. So titignan ko kung hindi naman siya maingay, kasi pagka gumagamit ako ng back converter,
yung step down sa 12, nakaka-produce siya ng noise. Hindi malinis ang signal, no? May noise siya. So ito yung mga kable niya. Kable. Bali ito yung sa power, no? Red and black. Tapos ito naman yung sa out, para sa out papuntang amplifier, no? Sa inang amplifier. Itong isa para siguro sa, hindi ako nagkakamali, antena siguro to, no? Antena ng FM ba? Okay, subukan ko na agad ng 24, no? Kung pwede siya sa 24. Yan, okay. Working sa 24. So, itong isa, uy. RCA jack, no? Para sa ano to, sa auxiliary. Para sa auxiliary, no? Ito, common niya, itong ground, left and right channel, no? Yan. Kailangan ko na yan, no? Tapos, yung isa naman, shrinkable tubes, no? 3mm. Ito na yung aking design ng panel, no? Yung plexiglass, ay yung acrylic. So, kung magbubutas kayo, may bubutasan pa kayo, yung design, wag niyo munang tatanggalin tong ano, itong kanyang covering, no? Itong plastic cover. Para hindi magasgas yung nasa loob. So, ito, tapos na ako. Yan, tinanggal ko na. Saka ako tatanggalin ito. May mga ano na nga, gasgas na. Yan. So medyo manipis to, no? Mga 3mm, no? Pero mukhang okay naman, kaya niya na mag-hold, no? Matibay-tibay na siya. Mas mainam nga kung 4mm, no? Or 5. Pero 3mm okay na to. Yan. Tapos, ito yung aking box. Sa ibabaw to, no? Yan. Yan guys, no? Katatapos ko lang yung aking wiring, no? Nag-provide pa kasi ako ng ano dito, no? Ng isang pan pa para dun sa player, no? Medyo umiinit yung component niya. So, yung exhaust fan yun, ilagay ko na rin, no? Ilagyan ko na ng mesh. Kukuberan ko na lang ng parang kwadrado, no? Para itong ikita itong aking mais dito. Okay. Ano ko na yan. I-mount ko na dito sa box. So, ito na lang yung ano ko. Nakaabang ko. Ito na lang tawag dito. Itong mga speakers ko, no? Yan na lang yung ikakabit ko. Okay. Lahat naman yan naka-solder, no? Para matibay yung connection niya. Lahat yung connection niya naka-solder. Tapos meron akong mga nilagay na shrinkable tubes, insulator, no? So, guys, so, naiakma ako na, no? Yan, medyo ano lang, no? Hindi ako gumamit ng screw, dapat malinis tong portion na to, pero okay na. Pagka gumawa na lang ulit ako ng isang DIY.
panay fiberglass na ang gagamitin ko. Ano? Plexiglass na gagamitin ko. Gumagana na guys. Okay. Good lahat yung materialis na binili ko. Ko ayan oh. Parang tatsulok ano. Dito wide, dito papunta sa akin no. Kasi to sulok na tong gilid no. Sulok na yan eh. So pagka ganito ang position niya. So stationary naman to dito sa malapit sa computer table. Etong aking CK-MT21 no, ito. May sariling switch yan ano. Ayun. Yan. Umiilaw no pag naka-on. Ano to, may provision ng ano to. Meron nang tong Bluetooth no. Etong aking amplifier, mini amplifier. Tapos etong ano ko, etong aking player KB2 no. Ayan, may dedicated cooling fan to, meron din to, tsaka plus yung exhaust fan. Isa lang yung nagpa-power doon no, etong 15 volts 12 volts. Ayan no, galing dito sa supply nitong aking buck converter, yung step down niya sa 12 volts no. Tapos binukod ko na yung mga power switch niya no. So ito may provision ako ng outside speaker, left and right. Ito auxiliary. Yan. Kompleto na siya no. Ito may dedicated switch ako para sa player. So yan. Yan, naka BT no. Yan. Yung ano niya, yung pag naka on to, yung sound source ko dito ako maglalagay no. Bluetooth o kaya dito sa flash drive. Okay, FM no. FM stereo. Kung naka-off naman ako, yan dito ako sa amplifier na no. Naka-wired din naman to doon. Yung auxiliary niya naka-wire dito. So pwede ako maglagay ng dito RCA audio, no? Audio cable. Yan, papunta dito sa sa desktop ko. So yan ang power on, pan. Ito kung hindi ako nagkakamali, ito yung pan nito. Ito naman pan nito, tsaka yung exhaust. No? Tapos ano pa ba? Buck converter, ito yung switch nitong player. Main switch, main power. Tapos 12 volts dito. Yan. Meron akong dito. Meron pa akong nakaabang dito. Pwede ko tong lagyan ng rotary switch no, para pwede ma-switch sa speaker A, which is yung inside speaker niya, or speaker B. Etong gagamitin no. Ito. Tapos pwede pa ako maglagay dito ng speaker speaker terminals, yung pair para naman sa subwoofer no, outside subwoofer. Yan. Kasi dual coil yung aking subwoofer, yung pwedeng maglabas pa no, para sa outside subwoofer speaker. Okay. Yan lang. Kompleto na ako dito.